Pwede ngang ignorin ng SC yung MR ng House of Romualdez. Hindi po. Inano na nga eh. Okay naman na yun. Pero magpapasya po sila dyan. Huwag kayong mag-alala. Ang pagpapasya nila dyan, unconstitutional pa rin. Kung mama niya ang babalahorain, ang gagawing katatawanan ng mga tao, magugustuhan kaya niya? Hindi po. Yung sitado nga, nakalagay lang, kung ang taong gipit sa bakla kumakapit. Yun lang, galit na siya eh. Nanay niya pa. Pikon naman po. Pikon naman yan. Luisa, iniwan ka na asawa mo kasi lakas ng putok mo. Diyos ko. Ano ba yan, Medjay? Hayop ka talaga, Recto. Ang lupit mo. Ano ba natapos na Recto? Walang alam. Boss, may pogo pa po ba? Wala na po. Kung may pogo man, illegal na yun. Hindi yung Supreme Being Junior Divine na tinutukoy ni PRRD sa joke na yun. Ang punto ay yung pera sinasamba. Gets mo, Jags? Walang utang na loob si Vice Ganda. Dati guess niya si Tatay Digong sa show niya. Gandang gabi, Vice. Ganyan naman yun. Sa 2028, magpapasya Supreme Court. Never ako natuwa dyan kay Vice. Yan. Kaya nga, hindi ako natutuwa dyan sa mga patawan niya. Kasi, ang hirap po arukin yung lalaitin mo yung tao. Wala siyang walang, parang hindi siya naghanda ng mga patawan niya. Kung ano na lang, may mga, never, pinahamak na tayo ni PBBM. Jollibee tayo. Sir Buds, 8.5 million. Yung Vice Ganda from 20 million. Talaga? Tingnan nga natin. Hindi naman ako naniniwala na ang laki na ng binaba. Kanina lang, 19 million eh. Tingnan natin ha. Baka naman nanluloko. Hindi ako, Vice Ganda. So far, 19 million pa rin eh. Ito, may mga reaction dito. To all those who commented that Vice Ganda was just being funny when he made the comment about a free trip to The Hague via the ICC. How is the forced incarceration of a former president of the Philippines in any way satire? Correct. Sikat na, meron pa palang posto si Tatay Digong na binabati pa sa birthday. Tuwan-tuwa pa si Vice Ganda nung binati siya ni Tatay Digong. Talagang grabe talaga, no? Wala, 19 million pa rin po. Sir Buds, 8.5 yung Vice Ganda from 20 million. Hindi, 19 million. 1 million pala. Si Atty. Guanzo na nagsabi, anak si Marcoleta ng Boss Buds, naniniwala ka ba na DDS ang kinikilala ni Tatay Digong na solid supporter niya? Alam niyo po, tawag lang po yan eh. Tayo nga, kulto ni Digong eh. Wala po yan. Ang importante sa akin, bakit meron po bang yung competition dyan na sino mas supporter? Yung iba kasi ganun eh. Kami ang totoong supporter. Wala po yan. Kung kayo po nararamdaman nyo na supporter kayo, kahit wala kayong tawag. Di ba? Kaya nga hindi ko tinawag na DDS kasi, exclusive lang ba yan? O di, kulto na lang kami. Kulto na lang kami ni Digong. Wala po sa akin yung mga pangapangalan eh. Ikaw, sabihin mo nga na ikaw nagpauso ng pangalan na yun. Tapos, bumaliktad ka. Di wala rin kwenta. Boss Badong, tanong lang po. Si Congressman Romualdez na ba isa sa mga may-ari ng ABS-CBN? Tanong lang po. Alam ko po, majority shareholder siya, DCMM.
Hindi po yung ABS-CBN. Unahin ninyong ibala sa kanyon si Bibi. Hindi na po uso kanyon. Hindi na po uso kanyon ngayon. Missile na, missile. Iba po nakita ko. Boss, tanong lang, kung sakaling manalo si BP sa 2028, pwede ba alisin yung mga EDCA site sa Pinas? Pwede po lahat yun kung gusto niya. Never for McDo this time para maramdaman ang galit kay Vice. McDo, CDO, etc. Terminate kape. Vice pangit, Coops. Good evening, Sir Bad. Shout out ni Jenaline Zenalda Cahote. Yan po, sabi ni Cecilio. Roll D, 19M pa rin. Bukas yan, mababawasan na yan. Hindi yata alam ni PBBM na palipad ng jet bomber ang China sa Taiwan. Andun ang puwersang kano. Ayun, nanonood lang, hindi binalita sa Pinas yan. Badong, parang kabit ka ng asawa ko, hindi ko makain hanggat hindi naririnig, boss. Jaylene Arosco. Kinabahan ako. Hindi ko nabasa. Buti babae. Nakakatakot yun. Badong, para kang kabit ng asawa ko. Wala siya masyado endorsement kasi di siya wholesome at good role model. Yung McDo, woke kasi yan. Kaya okay si Vice sa kanila. Ganyan pala kayong McDonald's eh. Kaya nga eh. Pero ang mga Amerikano po, sensitive po yan pag maraming umaangal. Tignan nyo si Pacquiao dati. Nagsalita siya tungkol sa Badingdong. Nike endorser yan eh. Tinanggal siya ng Nike. Di pumasok naman yung Chinese brand. Pucha, mas malaki pa yata kita ni Pacquiao doon. Hi Sir Badong, travel and food, etc. Confirm na po ba na declare na persona non grata sa Davao si Horsey? Hindi pa po. Marami po taga Davao ang gusto ng ang magdedeklara po niyan yung mayor nila. Hayaan na natin sila, boss. Panalo naman tayo sa tunay na battlefield. Yan. Sabi ni Real Distort. J. Machu, kung sundalong kanin Davao Death Squads. DW. Lynn Milanio, 11 million na lang po follower niya. Hindi po eh. 19 million pa. Mag-unfollow na po kayo riyan sa Badingdong na yan. Para maramdaman niya yung galit ng mga Duterte. No, 19 million pa rin. Teka, i-refresh ko, baka nabawasan na. Ano po ba asahan natin sa taong pinagkikitaan ng pamamahiya ng mga tao? Correct. Meron naman po, di ba sila super tekla? Nang insulto yun pero hindi ka mainsulto. Kahit pa daan yung whitey ng Oyabak na yan, not interested, hide agad. McDonald's is American company. Ano pa ba asahan natin yan? O di itali nyo sa missile si Bibi. Jollibee kasi ay pang pamilya. Iyon, no? Chris Pangilinan, Vice Gandas endorse Lux Skin. Ayun. Game Zone, CDO, fantastic. McDonald's, Santi Barley. Yan. Ano natin yan? Iisa-isay natin yung produkto na yan. Magagawa tayo ng mga shorts at saka reels. Hindi mo na ako mag-Santi Barley, hanap ako ng ibang pag-maintenance. Di kabayo ang endorso niyan. Araw-arawin mong panawagan para sa McDo. Angat din sila umaksyon. YouTube yung 8.5 na followers ni BG, unsubscribe din kayo doon. Kasi hindi rin ako subscriber. Kaya tulpo talaga, nag-unsubscribe talaga ako, tsaka Boss Baz, isa lang ang addiction na hindi nakakasama. Addiction sa Birada Agila at addiction sa Badong Aratilis Vlogs. Idol na kita na ipapaliwanag mo mabuti ang galawan ng mga Duterte. Sunny Villanueva. Maraming salamat, Boss Sunny.
Shock Core 24. Si Vice Ganda pumunta pa yan dito sa Davao noong 2016 victory party dito sa Crocodile Park. Supporter pala yan ni Tatay Diggs. Ngayon, traidor na. Alam mo naman, at dahil na rin sa petisyon ni Cardema ng Duterte Youth, kaya hindi siya pinaupo. Si Tekla, iniinsulto niya sarili niya, kaya nakakatawa. Sana parang mga boto nila yung pagbaba ng followers ni Vice Coops. Boto talaga nila yan. 19M pa rin sa FB. Old horse tocino, hindi yung pork. Kaya hindi nakaupo si Guanzo, nanalo sila pero niligwak ni Garcia. Hindi raw siya kasama. Paano ko humilik pa siya nun 49 na pala siya. Sana all lang ganyan ka-energetic. Sino ba yung 49? Nag-google ako ngayon. Ito yung mga commercial ni Vice Ganda. Santi Barley, CDO Fantastic at Shopee. Boss bad si Vice, galit ba siya kay Tatay Digong? Ewan ko rin sa hayop na yan. Hindi naman siya inaano. Liamedro Sports, masakit pala mabastos ang bastos. Alam mo yung sinasabi mong bastos ni Tatay Digong, biro yun. Pero, yung biro niya nakakatawa. Idol Buds, ano po comments nyo sa pag-handle ni Yorme sa sunog sa Tondo nag-request siya ng 3 helicopter kaya hindi na lumaki ang sunog. O di okay. Kung meron palang helicopter yung mga firefighter Di ba? Ibig sabihin si Yorme, may mga kakilalang may helicopter. Sabi nga ni Guanzon, ako na lang yata ang pinklawan o dilawan kasi lahat sila, ayun, ando na kay Junior na. Sotang Bastos, Joel Candelaria.